So yung pong salita ng Panginoon sa atin, yung pong revelation ng Panginoon sa atin talaga ngayon ay in the last days maging overcomers tayo. Sabi ng 1 John chapter 5 verses 4 to 5, "For everyone born of God overcomes the world." Lahat ng born of God, born again, anak ng Diyos, magsabing amen. Sabi natin lahat, I am an overcomer. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Yung merong faith kay God, kay Jesus, magsabing amen. Sabi natin lahat, I'm an overcomer. Who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. So lahat to ng nananampalataya kay Jesus na siya ang Son of God, si Jesus ang inyong tagapagligtas, magsabing, I am an overcomer. So kailangan po maintindihan natin ang identity ito. This should be a strong identity in every one of us na tayo'y overcomer in Christ. Sabihin natin lahat, I am an overcomer in Christ. So yung mangyayari sa buhay natin base sa ating identity. At ito ang identity na sinabi ng Diyos sa ating mga born of God, sa ating mga nananalig kay Jesus. Tayo ay overcomers sa mundong ito. Kaya yung pong mga Kristiyano, tayong lahat na alam natin ang identity ito, ang isang kailang maliwanag sa atin, if you have the identity na ikaw ay overcomer in Christ, kailangan meron kang tinatawag na overcomer mentality. Sabihin natin lahat, overcomer mentality. Ikaw ang mag-overcome sa lahat ng mga struggles, lahat ng battles. Hindi ikaw ang i-overcome nila. So kapag ka ikaw ay overcomer, meron kang overcomer mentality, ikaw din ay merong tinatawag na solution mindset. Overcomer mindset, ang connection nito, kapatid nito, solution mindset. Because overcomers have the solutions to all their struggles, to all their battles in life. Ngayon, ang pag-aaralan po natin, iisa-isahin na natin. We will go to the specific issues sa buhay ng mga Kristiyano na kailangan nating i-overcome. And today, I would like to start with our sinful bandages and strongholds. Medyo general para nito, hindi pa siya specific na specific. Pero, anumang mga bandages at strongholds sa buhay natin, pwede nating i-overcome. At kailangan nating i-overcome. So, let me start with 1 John chapter 3, verse 8. Everybody, kailangan ang verse na to, alam na natin. Sasabihin ng iba, Pastor, gasgas na gasgas. Kasi noon, iniisip natin na kailangan parating verses. Parating bagong verse ang alam natin. Okay naman yon. Inisip natin yung mga lumang verse natin, hindi na natin kailangang i-quote. No. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Yung mga salita ng Diyos, kahit paulit-ulit mong gamitin, actually lalong tumatatak yan sa brain ng tao, sa neural pathway na tinatawag, lalong tumitindi. Kaya ako mas gusto kong ulit-ulitin yung mga powerful verses na nire-reveal ni God sa atin. Okay, 1 John 3:8. The one who does what is sinful is of the devil. Sabayan nyo ko, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Sinabi ng salita ng Panginoon, ang dahilan kung bakit nagkatawang tao si Jesus para i-destroy yung devil's work nung panahon niya. At ang particularly na dinedestroy niya, yung devil's work of sinning. Paano madedestroy, paano hihinto ang kasalanan, paano ma-overcome ang kasalanan na ginagawa ng mga tao. So yun ang tinuro niya sa kanyang mga disciples at tinuturo niya sa atin. The reason the Son of God entered into your heart was to destroy the devil's work. Alam niyo ba yun? It's not only to give you salvation, 1 John 5:11, 12, 13, and eternal life, but to destroy the devil's work in your life, especially yung work ng pagkakasala.
Amen? Mahal daw tayo lahat ng Panginoon. Di ba? Biruin mo, kahit makasalanan tayo, pinatawad tayo, tapos pumasok siya sa puso natin. No? Ang gagawin niya is sisirain niya yung gawa ng diablo na kasalanan. Sabi doon, the one who does what is sinful is of the devil. Kasi ang author ng kasalanan ay ang demonyo. Sa theology po, pinag-aralan po namin yan, yung tinatawag na hamartiology. Hamartia means sin. So, ang hamartiology, ang ibig sabihin yan ay study of sin. Kaya yung galing yan sa salitang one verse, Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Yung sin doon, ang Greek word doon, hamartia. Hamartia. So, sa hamartiology, sa pag-aaral ng kasalanan, ang kasalanan originally nag-umpisa sa demonyo. Hindi siya nag-umpisa sa Diyos. Ang Diyos, walang kasalanan sa Kanya. Ang kasalanan ay nag-umpisa kay Lucifer, kay Satanas. At sinama niya sa pagkakasala yung 1/3 of the angels. Nobody knows the exact number of the angels, but 1/3 of these angels, sabi ng mga theologians, ay naging demonyo, naging fallen angels, no? Naging mga demons. Ngayon, si Satanas, gusto din niya na yung tao ay magkasalang kapareho niya. Kaya nga, nung lalangin ng Diyos, sina Adam and Eve, the first people, na creation ng Panginoon, ay walang kasalanan eh. Walang kasalanan. Pero noong tuksohin sila ng diablo, si Adam at Eva, at nagpatukso sila, na-deceive sila, doon nag-umpisa yung kasalanan. Ang tawag doon, original sin. Everybody say original sin. So yung original sin, pumasok sa tao, nagkaroon tayo ngayon ng sinful nature. That's the start of sinful nature. Ngayon, si Adam and Eve lang ang nakaranas ng pagka-create na walang sinful nature. Yung susunod na tao, naging anak nila, Abel and Cain, di ba? Alam niyo naman, Cain, pinatay niya yung kapatid niya. Yun, lahat na may sinful nature. Meron ng original sin. So lahat na ng tao may original sin. Lahat tayo may original sin. Di ba? Kahit yung mga babies, yung mga 1-year-old, wala pa silang gaanong develop na mind, brain, pero makikita mo na meron ng rebellion, meron ng kasalanan sa kanila. Example lang, yung pagka sinabi mo sa anak mo, wag! Sis, anak niyo to, no? Itong cute na baby. Anong sasabihin niya? Wag mong gawin yan. Ayaw niyang pumayag. Gusto niya gawin niya. Gusto niya sundin niya sarili niya tsaka yung kasalanan. Di ba? Wala pang ganong isip yan, pero makikita mo na yung pag-survive. So, lahat to tayo ng matatanda, galing tayo doon, di ba? Okay, anyway, yung reason ng Panginoon na pumunta siya dito, tapos pumasok sa puso natin, yung original sin na napatawad na cleanse na tayo sa original sin. Wala na yon. Kaso, yung sinful nature, nandito pa rin. Nagkakasala pa rin tayo. Sino po dito ang umaamin na nagkakasala pa rin? Magsabing amen. Okay. So, tinanggap natin si Jesus. No, masaya tayo, binago tayo ng Panginoon. Pero nakikita natin na nagkakasala pa rin tayo. Ngayon, yun ang dahilan kung bakit ang Panginoong Jesus pumasok sa puso natin para i-empower niya tayo na ma-overcome natin yung kasalanan. Ngayon yung kasalanan, pagka paulit-ulit nating ginagawa, nagiging tinatawag siyang bandage o stronghold. So para mas maintindihan ninyo, I would like to define to you these two words, bandage and stronghold. Can we please show the definition? Ito, bandage. Yung pagkaalipin. Sa Tagalog, may bandage yan, may alipin yan, alipin. Ganon. Captive. Parang preso, ganon. Yan ang ibig sabihin ng bandage, no? Bandage refers to the state of being physically tied, no? Nakatali, imprisoned, nakakulong,
or under the absolute control of another person or force. So in spiritually speaking, kapag ka meron kang bandage, nakatay ka doon sa merong kumokontrol sa'yo. So merong kumokontrol sa'yo na kasalanan. Pero yung kasalanan na yun ay meron siyang kalakip na demonyo. Every sin, lalong-lalo na paulit-ulit, sinasakayan ng demonyo. For example, anger. Ang anger ay human emotion. Pero pagka ang anger hindi mo pinipigilan, nagiging kasalanan siya, nagiging malakas siya kasi nga meron siyang kasamang demonyo na tinatawag na spirit of anger. So, ang taong merong spirit of anger, magagalitin. Tingnan mo yung katabi mo, magagalitin ba yan? Hindi, nakangiti. Dito, siyempre, Sunday, nakangiti tayo. Di ba? Mamaya, paglabas, kaya, o bukas. Di ba? Kasi marami kasi daw mga Christians. No, walang judgmental Mga kapatid, kanina sinabi ko, wag na nating ginagamit yung judgmental na depensa. Kasi ngayon, di ba, wag kang judgmental. Judgmental. Maraming umalis sa church, sa care group, hindi natututo kasi judgmental ang mga tao, judgmental. Alam nyo, mga kapatid, hindi naman judgmental. Correction. Tinatama tayo. Sinasabi sa atin yung mali, pero ang feeling natin, ginajudge tayo. Kaya ngayon, na-abuse yung salitang judgmental. Yung mga tao, pagkatuturuan mo, ang tingin sa'yo, judgmental. Pero hindi mo naman ginajudge. Tinuturuan mo lang. Kino-correct mo lang naman. Kinapitalize ng demonyo yung salitang judgmental. Ginamit yung itbulaga. Bawal judgmental. No, ngayon hindi mo na ma-correct Sasabihin, judgmental, mami, judgmental, daddy, judgmental. Hindi, kino-correct ka Amen? So, mga kapatid ko, lalo na yung mga youth, I love you all mga Gen Z, huwag nyo nang ginagamit yung may mga salitang hindi nyo ginagamit. Di tayo nakikisakay-sakay sa sandibutan. Lalong-lalo na kapag ka ang nagsalita, magulang, nagsalita, kaibigan, o kaya mentor, care group, pastor, hindi ka naman ginajudge. Tinatama ka. Amen? Kino-correct ka, hindi ka ginajudge. Kaya nga ngayon, ang hirap mag-judge kasi ang pananggalang, judgmental. Yung utak mo ngayon, dahil ganun magsalita yung utak mo at yung bibig mo, hindi mo natatanggapin ngayon yung correction. Dapat yung correction, positive. Pagka sinabi mong judgmental, negative na ayaw mo nang tanggapin. So hindi ka na mag-grow, hindi ka na magbabago. So ngayon, hindi ko po kayo ginajudge, amen? I do not judge anyone, but I am here as your pastor to teach you, to guide you, to correct you if necessary, and to rebuke you if necessary, because those are the words given by God to me as your pastor. I have to rebuke and correct. Ang pastor na hindi nagko-correct at nagre-rebuke, false pastor. Hindi siya Christ-like. Kasi si Jesus ba nagko-correct? Si Jesus ba nagre-rebuke? Yun. Kaya parati ko sinasabi, yung mga pastor na hindi nagko-correct at nagre-rebuke, hindi Christ-like ang mga yun. Di ba? Plastic. No? Puro positive, kasi ayaw lang pagudi-gudi din. Yung pastor na ayaw mag-rebuke. Ayoko magalit sila. Ayoko masaktan sila. Hindi naman tayo nananakit ng walang dahilan. Hindi ko naman kayo sinasaktan. Minamahal ko kayo. At kasama sa pag-ibig ang pagre-rebuke at pagko-correct. Always. Okay, balikan natin itong mga definition na to. It generally refers to slavery. Yun nga, pagkaalipin. Ibig sabihin, naaalipin ka na, hindi ka na malaya, nakagapos ka na doon sa kasalanan. Yan ang ibig sabihin nun. Physical restraint or being completely restricted by an obligation or addiction. There are two things from this definition that I would like to point out. First, absolute control of another force. So when you have a bandage, there is a bandage in your life. That bandage controls you. That bandage controls you. Hindi mo na siya nakokontrol.
Ayaw mo na siya, pero nagagawa mo pa rin. So, bandage yan. So, ang tanong, meron ba, kapatid? Sa pagkatanong nga mo, kapatid, I love you, ha? Meron ba? Meron ba? You know, when I am asking you this, I'd like you to engage. Why? Kasi nga ngayon, yung attention span ng tao, 5 minutes na lang. Kaya kung hindi ko kayo tatanungin, iba na yung iniisip nyo. Alam nyo ba yan? Sino dito habang nagwo-worship kayo, iba yung naiisip nyo? Yung aamin, magsabing amen. Yung iba, hindi. Si Lord lang naiisip ko. No offense, I love you. Hindi totoo yun. Habang kumakanta ka, merong minutes na si Lord ang iniisip mo. Merong minutes ang iniisip mo yung katabi mo. Bakit ganito to? Ganyan siya. Meron time iniisip mo yung uulamin mo mamaya. Kaya minsan habang kumakanta ka ng Dakila ka, Jollibee. Jollibee naisip mo, hindi naman ng Diyos eh, di ba? Kasi yung attention span ng tao, wala. Hindi niya sabi nga, kapag ka ngayon, makokontrol mo, focus ka sa 5 minutes, you are superly gifted person. Alam niyo ba yung mga scientist, kaya sila nakaka-invent, meron silang ability to focus. 5 minutes. 5 minutes lang. Sinasabi lahat yan ng mga scientist. Tapos, kaya nga ang rule sa Japan, 25-5. 25 work, 5 minutes break. Parating ganun po ang rule nila. Kasi alam nila, pagka hindi nila iniisip magbe-break, sabog-sabog lang yung isip nila sa pagtatrabaho. Sige, 25. Work ka ng work. 5, break ka. O, balik ka na naman, 25. Okay, punta tayo sa bandage. Everybody say, aminin. Aminin kay Lord. Hindi mo naman kailangan aminin sa lahat. Aminin mo lang kay Lord at sa sarili mo na may bandage ka, di ba? Kasi yung mga umaamin at gustong lumaya, sila yung lalaya. Yung hindi aamin, hindi kailanman lalaya. Amen? May bandage kapag ka nakokontrol ka at hindi mo na kayang pigilan. Hindi mo kayang pigilan yung anger, yung jealousy, yung lust. Merong force, yung kasalanan. Number 2, tungkol sa definition ng bandage, I would like to point out the word addiction. Everybody say addiction. So yung bandage, yung meron siyang addiction. Addict. Di ba yung mga addict, kaya sinabing addict, hindi na nilang mapigilan yung pag-consume ng substance na yon. For example, shabu or marijuana or yung mga addictive substances. Pero hindi naman ang nakaka-addict lang shabu. Merong addict sa cellphone, addict sa screen, di ba? Merong ding mga tao na addict sa pagkain, di ba? Sino po dito ang nanginginig kapag hindi kumakain ng French fries? Ako noon, alam po ninyo, grabe, hindi pa ako masyadong conscious sa health ko. Almost every day, nagpe-French fries ako. Gustong-gusto ko yung McDonald's French fries. Oh, sabi ko, ito na lang ang kaligayahan ko sa buhay. Mali pala. Dapat si Lord ang kaligayahan, amen? So yun, mga kapatid, bandage, yun ang gusto ng Panginoon sa araw na ito na wasakin. Ano man ang kumokontrol, ano man ang kinakaadikan mo na kasalanan, gustong sirain ng Panginoon. Sino po dito nga amin at payag na lumaya? Magsabing amen. What about the word stronghold? Anong ibig sabihin? Kasi gusto ko po lahat kayo maliwanag ng dalawang salitang ito. Stronghold. In the Bible, a stronghold typically refers to a fortified place of defense. Di ba maganda naman ang stronghold? Ang stronghold, muog. Parang intramuros, ganun. Binild sila, yung positive, positive meaning nun, kung may lulusob na kaaway, meron kang stronghold, protektado kayo doon. At hindi basta-basta makaka-penetrate yung kaaway, di ba? Fortified place ang tawag doon eh. Fortified place of defense. Pero sa Bible, pagka sinabing stronghold, it is a metaphor of negative, deeply entrenched patterns of thinking or behavior that oppose God's truth. Sa New Testament, pagka sinabing, God is my stronghold, positive. God is my stronghold. Siyang aking matibay na muog. Lusubin ako ng kaaway. Hindi
penetrate ang kaaway sa akin. Kasi si God ang aking stronghold. Pero sa New Testament, pagka sinabing stronghold, negative. Lalong-lalo na yung pattern of thinking or behavior. Kunwari, negative thinking. Yun, maraming tao. Yung mga tinatawag na pessimistic, negative thinkers, may stronghold yun. Especially yung mga laban sa salita ng Diyos. Yung oppose sa truth ng Panginoon. Sa New Testament, tinatawag silang stronghold. Maling mindset. Wrong mindset. Any wrong mindset is a stronghold. At ang ibig sabihin nito, stronghold ng kaaway, ng dyablo. May stronghold ang dyablo sa mind mo. So ngayong umaga na to, so ngayong noon time na to, ito yung sinasabi ng Panginoon. Paano mo ma-overcome yan? Yung mga bandages sa buhay natin na kasalanan. Mga stronghold sa mind natin, mali sa mga mindsets natin. Paano? Diba? Ayun. Una sa lahat, kailangan maintindihan ninyo si Jesus ang ating bandage breaker. Siya yung stronghold demolisher natin. Amen? Siyang nagde-demolish ng mga strongholds. Ang sabi na salita ng Panginoon, sa Luke chapter 4 verse 18, let's go to Luke 4:18. Let everybody read. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. So, itong Luke 4:18 na to ay binasa ng Panginoong Yesus sa synagogue. At ang sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me. So, sinasabi dito sa verse na to, na si Jesus ay pinadala. He has sent me. God sent Him to proclaim liberty to the captives. Kasi ang mga tao, captives. Mga alipin. Captives. Alipin ng kasalanan. At alipin ng dyablo. Kasi every sin nga na umaalipin, nandun din ang demonyo. Kaya naalipin sila ng kasalanan kasi may spirit doon, may demon doon. Pero dumating ang Panginoon para sabihin sa atin na tayo ay binibigyan niya ng liberty. Lahat to nakakalam na salitang liberty, magsabing amen. Yung iba yata, ang alam niyo sa liberty, yung gatas eh. Dinatnan pa namin yun. Kayo ba, meron pa ba liberty ngayon? Wala na yata liberty ngayon eh, no? Kasabayan niya ng Alaska, pero yung Alaska matibay. Hanggang ngayon, nandiyan, ano? Tsaka yung mermaid. Mermaid ba yun? Basta maraming gatas nung maliit kami. Ako po kasi nung maliit ako, amboy ako. Am lang. am lang ako. Sabi ng nanay ko, pinalaki po ako sa am. Pero pagka may pera daw sila, nilalagyan niya ng nido. Alam niyo nung panahon namin, matagal na rin ng nido. Konti lang, konti. Okay, liberty. Everybody say liberty. Kaya nga po yung yung isang famous landmark sa New York, yung Statue of Liberty. Binigay ng France yan sa Amerika. Ang ibig sabihin ng liberty, freedom. So yung America is land of the freedom. Ngayon, tayo po lahat na pinapasok natin si Jesus, pinag-ahari natin ng Panginoong Jesus, gusto niya sabihin tayo ay kailangang mga tao na malaya. Amen? Malaya sa kasalanan. Malaya sa kontrol ng kasalanan. Malaya sa adiksyon ng kasalanan. Malaya sa mga paulit-ulit na kasalanan sa buhay natin. At ang sabi niya dito, liberty to those who are oppressed. Kalayaan sa pang-oppress. Sino nang-oppress sa atin? Ano yung nang-oppress sa atin? Pagka sinabing na-oppress, kinokontrol, pinapalaya tayo ng Panginoong Jesus sa mga oppressions ng kasalanan sa mundong ito. So, sino po dito ang masaya ngayon na nasa buhay niyo si Jesus? Magsabing amen. Mga kapatid, I'd like just to discuss with you yung different bandages to overcome before I share with you the 10 steps to overcome. 10 steps to Tatapusin ko po ito. Kaya ko yan. By God's grace. Amen? 4 na bagay tungkol po sa mga bandages to overcome. Ito pong mga bandages na to refer to the sinful and wrong habits. So pagka meron kang habit, yung mga parati mong ginagawa habits, di ba? Mali, sinful, bandage sila. Naka-bandage ka doon. Kaya nga, any negative habits, any wrong habits, any sinful habits, automatic bandage yun. Pangalawa, yung sinful and negative mindsets.
or negative thoughts. Yung parati kang nakokontrol ng mga negative na kaisipan. Bandage po yun. Stronghold ang tawag doon. Pangatlo, sinful and wrong emotions. Pakiramdam. Sa feelings naman. Kagaya ng anger, jealousy, insecurity, rejection, at marami pang iba-ibang mga negative feelings. Alam nyo, tayo po ay mga human being na created with different kinds of emotions. Pero yung pong mga maling emotions, kailangan pinipigilan po natin yan para hindi tayo ilid sa kasalanan. At yung emotion, hindi tayo maging bandage. You know, parati nating sinasabi, the righteous shall live by faith. Sabi ng Bible, the righteous shall live by faith. Sabi natin, the righteous shall live by faith. Not by sight, not by feelings. You know, yung feelings kasi napakalakas. Napakalakas po ng feelings. Sabi ng mga neuroscientists, yung pong tao, ang sinusundan nila yung feelings nila. Yung strong feelings nila, yung parati nilang sinusundan. Kaya kapag kayong isip natin, hindi siya mas malakas sa emosyon natin, yung feelings ang parating nagmamanifest na susundan natin siya. So, yun pong mga wrong addictions, kagaya ng mga substances, mga bisyo, mga paninigarilyo, pag-inom, yung tinatawag na doom scrolling, yung screen time ng pag-screen time, social media. Alam niyo po, meron ko sabihin sa inyo. According to the survey, ang mga Pilipino, 8 to 14 hours daw nag-screen time. Pero gusto ko sabihin, no, meron pong good screen time. Kasi sa screen na rin tayo natututo ngayon, di ba? Doon na rin tayo nag-aaral ngayon. Pero I'm talking about yung hindi naman beneficial and constructive na screen time o scrolling. Sabi ng mga neuroscientists, more than 2 hours of scrolling na hindi naman constructive, hindi naman yan educational, addiction daw. Hindi ako nagsabi. Yung mga Gen Z, sana huwag kayong magagalit sa akin. Ang mga sinasabi ko sa inyo ay mga informations and facts from experts, from neuroscientists, from psychologists. Hindi ka lalaya sa doom scrolling kapag ka hindi mo inamin at ayaw mong lumaya. Pero yung iba kasi, hindi nila alam ang negative effect, kaya gusto nilang ginagawa. Ang alam lang nila, pagka ginagawa nila yon, masaya sila. Kasi nga meron pong tinatawag na dopamine. Merong dopamine. So ngayon, ano pong mga gagawin natin? Steps to overcome bandages. Una, kailangan mong i-identify yung mga bandage. Alam nyo, kahit isang bandage lang ang ma-deal mo every month, sabihin na natin every month, isang bandage lang, malaki nang ipoprogress mo. Malaki nang i-grow mo. Please, huwag niyo pong hayaan na merong bandage na kumontrol sa inyong buhay o stronghold. Number 2, list all the negative effects. Ito, kailangan very clear ito sa mind mo, sa heart mo. Ano ba yung, bakit kailangan mong lumaya? Kasi may negative effects yan at consequences sa iyong buhay. Una sa lahat, dahil sinful yan, mali, yung blessing mahihinder. Kaya maraming Kristiyano, hindi nabibless ng Panginoon kasi nga, walang favor ng Panginoon, walang blessing ng Panginoon. Kasi nga, yung dinidil ng Panginoon na kasalanan na bandage, hindi binibigyan ng seryosong pansin at hindi siniseryoso na pagtagumpayan. Pangalawa, kapag ka meron kang bandage, may stronghold ka, parati kang defeated, loser. Eh, ang gusto nga ng Panginoon, maging victorious tayo. Pangatlo, lukewarm. Sino po dito minsan nalulukewarm? Nanlalamig. Di ba? Ano yung nakakapanlamig sa atin? Kasalanan. Paglayo sa Panginoon, hindi pagsunod. Nalulukewarm. O pagka pinagbigyan nyo pa yung malukewarm kayo, mapapupunta pa yun sa pagbabackslide. And then, pangapat, hindi ka magiging effective at fruitful Christian. Hindi ka magagamit ng Panginoon. So yun yung mga ilan lang na negative effects at consequences ng pagkakaroon ng bandage. Pero pagka in-overcome mo yan, kabaligtaran, mag-blessing, magpo-flow, magiging victorious ka, magiging on fire ka kay Lord, magiging effective and fruitful ka. Sino po dito ang gustong i-bless ng Panginoon? Magsabing amen. Sino po dito ang gusto ma-on fire? Magsabing amen. Sino yung gustong magamit ng Panginoon ng matindi? Magsabing amen. O kailangan mong i-overcome yung mga bandages. O ngayon, bibigyan kita ng 10 steps. 10 steps. No, 10 steps para mag-overcome.
So, ang gagawin mo, mga kapatid, punta na tayo sa 10 steps sa akin, Wart, ha? Apply the 10 steps, hindi 9 steps. Yan, kasi meron pang isa eh. So, una, ito mabilisan lang to. And it will take around 10, 15. It depends on you. Pero if you were going to give 15 minutes, 20 to 30 minutes, magagawa mo ito ng powerful. Ang tawag dito, self-deliverance. Everybody say deliverance, self-deliverance. So yung bondage, yung paulit-ulit na kasalanan, yung mga matitinding mga to na hindi umaalis na kasalanan at mga strongholds sa atin, ang kailangan nito, ang katapat nito, deliverance. Pagpapalaya. So, paano ka lalaya? So kayo po dito sa church natin, parati kong tinuturo to, pinapahapyawan parati, pero ngayon kailangan seryosohin po ninyong matutunan. That every one of you, every one of us, must know how to minister self-deliverance. Ikaw na yung gagawa ng deliverance sa sarili mo, amen? Pero tinuturo ko rin, pagka hindi mo kaya, kasi maraming mga tao na in bondage, sobrang hina, sobrang confused, hindi nila kayang gawin magsarili. Pwede kang magpatulong sa mentor. Kaya yung lahat ng mga mentors dito, kailangan marunong mag-minister ng deliverance. Bukas, itatakel ko yan, na magkaroon ng deliverance sa care group. Lahat ng mga care group leaders, mga 12, primary 12, kailangan mag-minister ng deliverance. Na kailangan magkaroon tayo ng regular deliverance session in our care groups, in our church, para walang nabubuong mga bandages, walang nabubuong mga strongholds sa ating mga buhay. Napapanatili natin yung freedom, di ba? Sino po ditong gustong mapanatili ang kanyang kalayaan kay Kristo, magsabing amen. Galatians 5:1, banggitin ko muna yung Galatians 5:1 before I go to the 10 steps. Stand fast therefore in the liberty by which Christ had made us free. And do not be entangled again with a yoke of bondage. So, meron kang responsibility para mapanatili mo yung kalayaan mo. Kasi sabi dito, do not be entangled again. There is a big possibility na kahit lumaya ka na sa mga bondages ng kasalanan o mga strongholds na negative, mga mindsets, pwedeng bumalik ulit again, ma-entangle ka again to a yoke of bondage, to a yoke of strongholds. Kaya nga sabi ni Paul, stand fast. Ibig sabihin, parati kang matatag. Parati kang magbantay. Pero ngayon, naniniwala ako na kahit parati tayo nandito every Sunday, nagki-care group, merong mga nagtatagumpay na mga bandages na re-establish, di ba? Lahat na nakikinig, magsabing amen. Amen? Naisip nyo yata yung ulan eh. Pwede ba sabihin natin lahat? Pwede ba gawin natin ito? Oh. Lahat, kanang kamay, oh. Sabihin natin lahat, I'm an overcomer. Sabihin mo sa katabi mo, I'm an overcomer. Iyan, kailangan pagka nagbabatian tayo, di ba? Imbis na appear, disappear, o kung ano-anong appear. Pagka nagbatian ka, i-affirm mo yung identity, I'm an overcomer, di ba? You are an overcomer. Okay, minsan pa, sabihin natin lahat, I'm an overcomer. So, tayong mga overcomer, pagka, kunwari, na-entangle tayo ulit, even right now, kung meron mang bandage sa buhay mo, hindi po ako nagja-judge, feeling ko meron, sabihin mo sa kata mo, feeling ko meron, tuturuan ko po kayo kung anong gagawin nyo. Amen? Kasi yung bandage, parang unti-unti siyang lumalakas. Pagka may bandage ka na, maliit na bandage, yung bandage na yun, tumataas ng tumataas, lumalakas ng lumalakas. So kapag kayong bandage, nag-uumpisa pa lang, linggo pa lang, buwan pa lang, ang Holy Spirit hindi tumitigil eh. Sinasabi niya sa'yo, makinig ka na, mag-self-deliverance ka na. Amen? Ito na yung 10 steps of self-deliverance. 10 steps of deliverance. Ito po, lahat na nakikinig, magsabing, I am an overcomer in Christ. Magse-set aside ka ngayon ng di ba? Minimum 15 minutes. Pero ang pinaka-ideal, 30 minutes. Nasa kwarto ka. Ang gagawin mo, ang umpisa, magpe-pray ka sa Holy Spirit. Sabihin mo, Holy Spirit, guide me. Di ba? Kung nagpe-pray in the Spirit ka, meron kang gift of tongues, pray in tongues ka. Kahit 1 or 2 minutes lang. And then, pangalawa, worship. Worship muna kapatid, worship. Number 2, the second thing that you have to do is worship Jesus. Worship. Everybody say, worship Jesus.
So magsa-self-deliverance ka. Holy Spirit, guide me. Then worship Jesus. Magpatugtog ka. Kaya pagka magsa-self-deliverance ka, nandyan na yung cellphone mo, ihanda mo na yung kanta tungkol kay Jesus, di ba? Ang pinakamaganda, kahit kantahin mo lang yung Jesus, we enthrone you. Yun, very anointed yun eh. Pero, any song about Jesus, okay? Any song about Jesus. Kasi si Jesus ang bandage breaker, amen? Iwo-worship mo siya. Iwo-worship mo siya. Second, yun ang gagawin mo. Pangatlo, pagka in-worship mo na si Jesus, surrender mo na ngayon yung bandage. Everybody say, surrender. Kasi wag mo nang ipakita yung verse, James 4:7. Pagka hindi mo sinurrender yung bandage, hindi ka lalaya. No surrender, no deliverance. Sabihin natin na, no surrender, no deliverance. Mangyayari lang yung deliverance ng Panginoong Yesus ng Holy Spirit sa'yo kapag ka sinurrender mo ng totoo, tapat sa puso mo. Hindi surrenderan lang. Kunwari, ikaw ay merong bandage sa sigarilyo, sa pag-iinom. Lord, I surrender it to you from my heart. Surrender mo kay Lord. Amen? Kasi kung hindi totoo yung pagsusurrender mo, yung spirito hindi naman naalis. Hindi aalis yung demonyo doon. Hindi. At alam din ng demonyo kung totoo yung sinasabi mo o hindi. Kasi kapag ka totoo yung sinasabi mo, galit ka. Sino po dito na galit tayo sa demonyo? Magsabing amen. Dapat galit ka sa demonyo, galit ka sa kasalanan. We should hate the devil and we should hate sin. Amen? We love God, we love righteousness. Okay, pangatlo. Pangapat, call out the specific spirit of bondage and renounce in the name of Jesus. Kunwari sa bisyo lang, no? Kung isa o dalawa, tatlong ididil mo muna sa deliverance mo, spirit of, sa sigarilyo, tawag dyan, spirit of nicotine. Sa alcoholism, spirit of alcoholism. Kung gusto mo naman lumaya sa pride, spirit of pride. So tawagin mo, spirit of pride, I renounce you in Jesus' name. With conviction, with faith. Kasi kapag ka hindi mo sila ni-renounce, hindi sila aalis. Surrender muna kay God. Lord, sinusurrender kong mga kasalanan to, itong bandage. And then, renounce mo. Kailangan maririnig nila. By the way, when you do this, kailangan audible, naririnig. Hindi pwedeng tahimik sa isip lang. Kasi ang demonyo does not read thoughts. The demons do not read thoughts. The demons cannot read thoughts. Only God can, right? Kaya kailangan sinasabi mo. Kaya pagka magre-renounce ka, I renounce you spirit of alcoholism. Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Practice. Lahat tayo, sabihin natin lahat. I renounce you. Spirit of? Ikaw, anong gusto mo? Ano yung kailangang umalis? Pride, anger, jealousy, alcoholism, Sige. I renounce you, spirit of anger, in Jesus' name. Sabihin natin, out! 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 Ganon. At pagkatapos, sabihin mo, pagka sinabi mo na yan, sabihin mo, Holy Spirit, help me now to be set free. Ang gawin mo, exhale. Everybody say, exhale. Ito kasi, strategy na natin ito. Hindi ko original to natutunan ko lang ito sa isang man of God kay Derek Prince. Patay na yon, isa sa mga father of deliverance yan Ministry of Deliverance, si Joseph Prince. Mabilis ang deliverance kapag ka nag-exhale ka. Out, ha! Ganon. Out, ha! Sample. 1, 2, 3, go. Out, ha! Ganon. Self-deliverance. Amen? Sa lahat na natututo, magsabing, I'm an overcomer in Christ. So, yun ang gagawin mo. At alam mo, kapag ginawa mo yun, nag-excel ka, di ba, kagaya ng mga inaatinan yung encounter, merong manifestation kahit self-deliverance. Ako, nagmamanifest sila pagka nagsiself-deliverance sila. By the way, ako rin na pastor, nagsiself-deliverance, ha? Yung mga ibang mga manifestation, yung minsan, yawning, yung ano ba yung yawning sa Tagalog? Nahihikab ka. Mararamdaman mo. Meron ka nararamdaman na lumalabas sa'yo. Minsan, mauubo ka. Maiiyak ka. At yun ng madalas na nangyayari, di ba? Sabi ni Joseph Prince, nasusuka ka. Medyo, minsan yung deliverance, marumi.
talagang nasusuka ka, naduduwal ka. Tapos lalabas yung mga, pasensya na ako kayo ha. Na, lumalabas yung yung may mga lumalabas sa'yo na, minsan pagkain, minsan, pero laway. Laway, ang daming laway na lalabas sa'yo na kung ano nung kulay. Oh. So itong deliverance na to, gusto kong maintindihan ninyo. Ginagawa natin ito for more than 20 years now, di ba? Sa ating deliverance ministry, sa ating Encounter Jesus Retreat, ginagawa natin to. Pero ito natutunan natin. Una natutunan ko to sa JIL. Tinuro ito sa akin ng JIL. And then, I found out na sinabi sa akin na natutunan ng JIL ang kanilang deliverance ministry kay Joseph Prince. Derek Prince. Everybody say Derek Prince. Man of God yun, matindi sa deliverance yun, si Derek Prince. Kasi gusto ko maintindihan ninyo, history ng church natin. Nung nag-uumpisa ang church natin, siyempre, baptist ako. Pero napuspos ako ng Holy Spirit, no? Gift ng Holy Spirit. Every day. Anyway, ang gusto ko lang sabihin ito, nag-uumpisa ang church natin, deliverance ministry. Kaya lumaki ang church natin eh. For the first 5 to 10 years, para kaming ghostbuster ni Pastor Ruth. Pagka merong sinasalihan ng demonyo, pinapatawag kami kung saan-saan. Pastor, 12 ng gabi, sinasalihan ng demonyo, sinasapihan ng demonyo itong aking kapitbahay, punta kayo, punta kami doon. Ganon, no? So, anyway, ngayon hindi na kasi ganong ganon. Pero pag kami sinasapihan po ng demonyo, pwede niyo po akong tawagin. Amen? Pastor, misis ko po. Pastor, yung anak ko po. Pastor, yung tatay ko po. Anyway, kasi alam nyo, sa totoo lang, magaling nang magtago ang mga demonyo. Dati kasi yung mga sinasapian ng demonyo, yung talagang nagmamanifest yung sa mukha, gano'n, naninigaw, iba itsura. Ngayon, ang mangyayari, pagka nag-out ka na, yung exhale, no, lumabas na yung mga demonyo, yung mga iba-ibang mga evil forces na may hawak doon sa kasalanan sa buhay mo, lalayas yung demonyo, pati yung kasalanan nun, mabibreak na. And you will feel peace and joy. Sabihin natin lahat, peace and joy. Baka iba na yung isip nyo sa peace. Isda na yung iniisip. Joy. Chicken joy. Mga chicken joy na yung naisip nyo, mga kapatid. So, ang sarap na. Ako ganyan yung naranasan ko. Pagka naset free na ako, ang sarap sa pakiramdam. Ang saya. Luluwag yung pakiramdam mo. And then you begin to worship Jesus, thank Jesus, our bondage breaker for the deliverance. Amen? Number 8 na yon. And number 10. Hindi, actually 10 na yan. Nagkamali sa numbering siguro. Ngayon, sasabihin mo na, declare your identity as a free child of God every day. Sabihin mo, I'm free from this bondage to live in freedom. Ayan. Yun yung sasabihin mo every day. Tapos, yung Romans chapter 6, magandang sabihin yan. Romans 6, 17 to 18. Basahin natin. Ito yung ending verse mo. 1, 2, 3, go, read. But thanks be to God that though you used to be slaves to sin, you have come to obey from your heart the pattern of teaching that has now claimed your allegiance. You have been set free from sin and have become slaves to righteousness. So, i-declare mo sa araw na to, I'm no longer slave to sin. I'm slave to righteousness. Sample, pakitaas ang kamay. Lahat ng mga overcomers, pakitaas ang kamay. Sabihin natin lahat, I am no longer a slave to sin. I'm slave to righteousness. Amen? So actually, you may bring down your hands. Habang dinideclare mo yan, magmusla sa araw na yun at every day, palakas ng palakas yung victory mo. Yung bondage hindi na babalik. Kaya lang babalik yan pagka nakalimutan mo na ikaw ay slave sa righteousness. Lahat tayo, slave of righteousness. Sabihin natin lahat, slave to righteousness. You know, this is not negative, but all of us are slaves of Jesus Christ. Amen? Lahat tayo ngayon na hindi na alipin ng demonyo, hindi na tayo alipin ng kasalanan, tayo'y alipin ni Jesus. Sabi ni Paul, I'm a slave of Jesus. Amen? And when you're a slave of Jesus Christ, you're slave to righteousness. Sino po dito ang gusto ng righteousness? Magsabing amen. Ang righteousness ay isang malaking proof that Jesus Christ really lives in your heart. And the Holy Spirit
indwells you. Kapag ka ayaw mo ng righteousness, mukhang malabong si Kristo nasa puso mo. Amen? Malabo. Lahat ng totoong Kristiyanong may Kristo sa puso, may Holy Spirit, iko-convict ka ng Holy Spirit sa kasalanan parati. Yun ang role niya. Convict ka pa may kasalanan, iko-convict ka niya. Uy, kasalanan yan, uy, kasalanan yan. Kaya makikita mo na lang, yung buhay mo nagbabago kasi umiiwas ka na sa kasalanan. Amen? Nagtatagumpay ka na sa kasalanan. Kaya nagbabago yung buhay natin kasi nagtatagumpay tayo sa kasalanan. Lahat ng mga nagbabago dito, magsabing amen. Again, as I close, mga kapatid ko po, kung yung self-deliverance, please, itong 10 steps na to, naka-record dito. Actually, naka-record naman yung mga Sunday messages natin. Listen to this again. To this message again. Para marireview mo. Kasi hindi naman kayo nagte-take down notes, di ba? So, kailangan i-review mo at gawin mo. Sabi ng mga neuroscientist, at naniniwala kung tama sila, kapag ka ikaw ay tutong natuto, gagawin mo yung narinig mo. Kapag ka hindi mo ginawa yung narinig mo na tama, instruction, hindi ka natuto. Ang tawag sa iyo ni Gary B sa iyo, di na natuto. Di ba? Sino dito natuto? Magsabing amen. Kung natuto ka, i-review mo ulit ang message na to and then apply mo. Mag-set aside ka ng 30 minutes within the week. At ang pinakamaganda, sabi ng mga neuroscientists, the soonest possible time, the more effective it is. Lalong magiging epektibo ang isang bagay kapag ka ginawa mo agad. Kapag ka hindi mo ginawa agad, makakalimutan mo na ang demonyo nagtagumpay na. Napalimot na niya sa'yo. Sino ditong hindi lalagpas ang linggong ito, magsa-self-deliverance, magsabing amen.